karanasan po ito ng kapatid ng mama ko. Pareho po silang ipinanganak at lumaki ni mama sa kanilang probinsya. Kung kaya, may mga kakaiba silang karanasan pagdating sa mga kababalagan at aswang. Ang kwento sa akin ni mama, nang magbinata ang kapatid niyang si Teopoldo, ay mas naging palabarkada pa ito, na halos mga pinsan din nila ang kanyang mga kaibigan. Madalas silang dumarayo ng inuman at piyestahan, kung saan-saan umano nakakarating ang mga ito. Isang gabi, habang mahimbing na silang natutulog, ay bigla na lang sila nakarinig ng mga malalakas na sigaw na humihingi ng tulong. Naramdaman ni mama na agad pumangon ang iba pa nilang kapatid, maging yung mga magulang nila, at nagsindi ng lampara. Wala pa kasi kuryente sa kanila nung mga panahon ngayon, at nasa may ilaya ang bahay nila. Nang marinig ni mama na naglalabasan na sila, ay bumangon na rin siya at agad ding lumabas. Kanya silang sinundan. Maya-maya ay nakasalubong na nila ang kapatid. Kitang-kita nila ang takot sa mukha nito at humihingal pa habang nagsusumbong sa kanila. Noon lang nila nakita ang ganon si Teopoldo. Nagmamadali silang pumasok ng bahay at doon nila ipinagpatuloy ang pag-uusap. Kwento nito sa kanila, hinabol siya ng aswang. Para daw iyong isang malaking payong na mabilis dumaraan sa ibabaw ng kanyang ulo. Kaya makailang ulit siyang dumapa sa lupa para maiwasan iyon. At kapag nararamdaman niyang malayo pa iyon, ay saka siya babangon at tatakbong muli. At napansin nila mama na maraming galos ang kanilang kapatid. Nang kanilang punasan ang mga sugat nito, ay inamin din niya sa kanilang ilang beses din siyang nadapa at nagpagulong-gulong. Sabi ni mama, hindi naman nabago sa kanila ang mga kwento tungkol sa aswang, pagkat maraming pamilya doon ang may lahi talaga. Pero hindi nila akalaing mararanasan mismo iyon ni Teopoldo. Pero yung pangyayaring iyon ay hindi pa rin naging dahilan para tumigil sa pag-inom at pagpunta kung saan-saan ni Teopoldo. Sabi ni nanay, para pangaraw kabaliktaran ang nangyari, pagkat mas lumala pa ito, na para bang yung nangyari sa kanya ay nakadagdag pa ng lakas ng loob. Minsan, nang umakyat siya ng ligaw, ay isinama niya ang kanyang pinsan, pagkat may kalayuan niyon. Hindi naman ito nakatanggi kay Teopoldo at dalawa silang nagpunta doon. Walang-wala sa isip nila na mayroon na palang nakaambang panganib para sa kanila. Hindi nila lubhang inaasahan ang mga sumunod na nangyari. Nang magdadalawang oras na silang naglalakad, ay masaya pa silang nag-uusap. Nang bigla na lang sila matigilan at napatingin sa isa't isa. Nabigla talaga silang dalawa nang matagpuan na lang nila ang kanilang mga sarili na nasa gitna na ng sementeryo. At nagtaka sila kung bakit napakaraming usok, na parang bigla na lang
naging mahamog ang buong paligid. At sa magkabila ng daan na kanilang nilalakaran ay nagkalat ang mga puntod na may nakatusok na mga kahoy na krus. At may pailan-ilan ding mga nicho. Bigla nilang naramdaman ang ginaw. Nanginginig sila pareho na hindi lamang dahil sa lamig kundi dahil na rin sa takot. At yung hawak na flashlight ng pinsan ni Teopoldo ay unti-unti nang lumalamlam ang liwanag nito. Naloko na. Tila mapupundi pa yata yung bumbilya ng flashlight. Nasabi na lang nito sa kanyang sarili. Buti na lang at tag-isa sila ng flashlight na dala. Kaya nang tuluyan nang nawala ang liwanag noon, ay hinugot naman ni Teopoldo yung kanyang flashlight na nasa likod at iyon naman ang pinailaw. At nang magliwanag iyon, ay napatras silang dalawa. Pagkat may nakita silang isang babae na nakaupo malapit sa isang puntod at abala ito na nakatalikod sa kanila. Mabilis na gumagalaw ang ulo nito na pumapaling-paling sa magkabila na para bang mayroon siyang pinapangos. Naisip nilang magpinsan na magpatuloy na lang at wag nang kunin pa ang atensyon nito. Pero nakakailang hakbang pa lamang sila ay bigla iyong tumayo ng tuwid na nakatalikod pa rin sa kanila. Napansin nilang may hawak ang isang kamay nito at para iyong isang mahabang buto na may ilang pirasong laman na nakakabit pa. Tulad ng babae ay hindi rin sila nakakilos magpinsan. Nanatili lang silang nakatayo sa tapat nito na hindi rin gumagalaw. Hanggang sa dahan-dahan iyong lumingon at humarap sa kanila. At dahil sa sobrang pagkabigla at takot, ay nag-uunahan na silang tumakbong dalawa. Panay ang pagmumura nilang magpinsan habang mabilis na tinatakasan yung aswang. Sigurado sila na aswang nga ang kanilang nakita. Pagkat kwento pa raw noon ni Teopoldo sa kanila mama, nakabuwag umano yung mahabang buhok noon na animoy alambre sa tigas at malalaki yung mga bilugang mata noon na itim lahat at may mga bahay dito ng dugo na nagkalat hindi lamang sa palibot ng kanyang bibig kundi maging sa mukha nito at noo. Nang lingunin nilang magpinsan yung kanilang likuran, ay napansin nilang wala namang humahabol sa kanila. Pero malayo na ang kanilang narating at hingal na hingal sila kapwa. Naisipan nilang magpahinga na munang sandali. Maya-maya lang ay nakaramdam na sila ng matinding uhaw. At nataon namang may mga bahay silang namataan sa unahan. Kaya nagmamadali nilang tinungo iyon. Pero halos lahat ng bahay na naroon ay pawang mga nakapatay na ang mga ilaw. Maliban doon sa isa na nasa may bandang dulo. Kaya lumapit sila doon at sinubukan. Kumatok sila at nagmagandang gabi. Sa unang pagtawag nila ay wala silang narinig na sagot. Pero nang susubukan na nilang muli ay biglang bumukas
ang pinto. Kung kaya, nagkatinginan silang magpinsan at natuwa. Ngunit, nang tuluyan nang bumukas ng todo yung pinto, ay napasigaw silang dalawa. Nang bumungad sa kanila ang kalahating katawan na nakatayo. Kaya nagmamadali silang tumakbo habang wala pa ring tigil na sumisigaw. Nang humingi sila ng saklolo. Pero tila nagkamali silang dalawa. Dahil sa halip na tulong ay kapamakan pa ang naitulot ng pagsigaw nilang iyon. Dahil naramdaman nilang mayroon ng mga sumusunod sa kanila. At tulad ng babae na nakita nila sa isang puntod doon sa sementeryo, ay aswang din ang mga ito. Nang lumingon sila, ay kanilang nakitang nag-uunan din ang mga ito sa paghabol sa kanilang magpinsan na akala mo ay mga mag-aani dahil sa kanilang mga kasuotan. May mga naaninagan pa silang mga nasa bubungan at nagsitalunan para humapol din sa kanila. Kaya mas binilisan pa nila ang pagtakbo dahil sigurado silang di na sila pareho sisikatan ng araw sa oras na maabutan sila ng mga ito. Hindi sila tumigil at nagtaka din silang magpinsan kung paano nila nagawang tumakbo ng napakatagal. Marahil ay ganun talaga kapag buhay na ang nakasalalay. At dahil sa kanilang pagkataranta, ay hindi na nila tinandaan pa yung kanilang mga dinaanan. Basta ang nasa isip lang nila noong mga oras na iyon ay ang makalayo at makatakas sa mga humahabol sa kanila. Kung saan-saan sila sumuhon. At kahit pa may mga nakahambalang sa kanilang dinaraanan, ay kanila lamang iyong nilulundag. Nagpatuloy lang sila sa pagtakbo hanggang sa marating nila ang isa pang baryo. At doon pa lang sila tumigil pagkat nag-alala sila na baka mga aswang din ang naninirahan doon. Nang lingunin nila ang kanilang pinanggalingan, ay napansin nilang wala na yung mga humahabol sa kanila. At nabuhayan ng loob si Teopoldo. Nang makita niya yung bahay ng kanyang nililigawan na nasa tabi ng isang malaking puno na siyang ibinigay nito na palatandaan sa kanya. At napansin din nilang nakabukas pa ang ilaw ng bahay. Indikasyong gising pa ang mga tao sa loob. Kaya mabilis na silang nagtaupo at nagmagandang gabi. Iyon talaga ang nakagawian doon sa kanilang bayan. Ang magsabi ng tao po at ang bumati para malaman ng may-ari ng bahay na tao nga talaga ang nasa labas at hindi aswang o di kaya na may maligno o engkanto. Di nagtagal ay nakarinig sila ng mga boses sa loob at maya-maya pa'y nagbukas ng pinto. Muli silang bumati na magpinsan ng isang magandang gabi. At nagulat ang pinsan ni Teopoldo dahil hindi niya inaasahang ganun pala kaganda ang nililigawan nito. Pero nang pinapasok na sila ay mayroon siyang napansin. Agad niyang naalala yung babae doon sa sementeryo pagkat nakakahawig ng suot nito yung damit ng nililigawan ni Teopoldo. Kinalabit niya at isinenyas iyon.
Tumanggi namang magbigay ng reaksyon si Teopoldo sa kanyang pinsan. Pero ayaw pa rin itong tumigil. At kahit sinabihan na silang maupo na, ay nanatili lang itong nakatayo at parang gusto nang lumabas ng bahay. Pinulungan ni Teopoldo ang kanyang pinsan at sinabihan ito na baka nagkataon lang na pareho ang kanilang kasuotan. Pero hindi pa rin ito kumbinsido. At sinabing pati raw mukha ay nakakahawig ng kanyang nililigawan. Hanggang sa bigla na nagsalita yung nililigawan ni Teopoldo. Napansin na pala sila nito. Nagtanong ito sa kanila kung ano raw yung kanilang pinagtatalunan. Magdadahilan pa sana si Teopoldo pero nagsalita na yung pinsan niya. At sinabing mayroong kasi silang nadaan ng sementeryo at may nakita silang aswang. Pipigilan niya pa nga sana ang pinsan na kanya sanang tatakpan ang bibig nito. Pero huli na ang lahat. Hindi kaagad nakaimik yung babae. Tinitigan lang sila nito. Palipat-lipat ito ng tingin sa kanilang dalawa. Nagtaka ang babae at sinabi nito wala namang sementeryo na madadaanan papunta sa kanila. Kaya nagtaka din silang magpinsan nang kanilang marinig yon. Dagdag pa nito, baka naman naligaw silang magpinsan at nag-iba ng daan. Kung kaya doon sila napadpad. Pagpapatuloy pa niya, yung sinasabi raw nila nakita nila sa sementeryo ay hindi siya, kundi ang kanyang kakambal. At iyon ay ang ate Rosalinda niya. Dalawa lang sila, Rosalinda at Rosalina ang kanilang mga pangalan. Sa kasamaang palad ay nahawaan ang kanyang ate at nakapangasawa ng aswang. Karni ng patay ang kanyang pinakain. Maya-maya ay lumabas na rin ang mga magulang nito at ipinakilala kanila Teopoldo. At bago muling pumasok ng kanilang silid, ay pinilinan silang magpinsan na doon na matulog sa kanila dahil lupa umanong delikado ang maglakad sa gabi. Baka ano pa raw ang mangyari sa kanila kung sila ay uuwi pa. At dahil sa kanilang naranasan, kung kaya naman, sinunod nila ang payo ng dalawang matanda. Doon na sila muna nakitulog at kinabukasan na umuwi. Nakailang balik pa si Teopoldo sa bahay nila Rosalina. Hanggang sa kalaunan ay naging nobya niya rin ito. At nung huli ay nagkatuluyan din sila. Ito po ay tungkol sa mga naging karanasan ng kapatid po ng tatay ko. Bunsong kapatid nila tatay. Buong buhay po niya ay ginugol niya sa probinsya. Hindi katulad nila tatay na nang magtinata ay lumuwas ng Maynila at dito naghanap buhay hanggang sa makapag-asawa. At dahil nga sa doon naglagi si probinsya, kung kaya naman marami siyang mga kababalagang naranasan. At gano'n na rin po pagdating sa mga aswang. May angkin din tong katapangan. Bihira itong magsalita, pero palangiti naman. Noon po ay may mga alaga pa silang kabayo doon sa probinsya. At ito ang isa sa paboritong gawin, ang mga bayo. Ito rin ang ginagamit niya madalas kapag namamasyal siya sa mga kaibigan.
Doon po kasi sa probinsya nila ay malayo pong talaga ang mga bahay. Kilo-kilometro ang pagitan. Kung kaya, napakahalaga noon kapag may alaga kang kabayo. Pero hindi po lahat noon ay may kakayahang makabili at mag-alaga dahil may kamahalan. Kaya nga sa bayan nila ay iilan lang ang mayroon. Minsan, naisipan niyang dayuhin ang isang kaibigan. Pinasyalan niya ito dahil matagal na rin silang hindi nagkikita. Kaya bago pa magtanghalian, sakay ng kanyang kabayo, ay kanya itong pinuntahan. Nang dumating siya sa bahay nito, ay nataon naman na namumulot yung kaibigan niya. Yung pamumulot sa kanilang probinsya ay yung pangunguha po ng mga kahoy na gagamitin sa paggawa ng bahay o di kaya ay tapahan kung saan pinapausukan yung kopra. Ang edad nga po pala niya nung mga panahong ito ay 18 anyos na. Nang malaman niya sa kapatid nito na naroon ng kanyang kaibigan sa gubat malapit sa bahay nila, ay kanya itong pinuntahan. Malayo pa siya ay kanya na itong sinisigawan. Pero hindi sumasagot yung kanyang kaibigan. Kaya medyo nagtaka siya at napaisip na baka wala naman ito doon. Kaya nagpasya na lang siya na bumalik. Pero nang tatalikod na siya, ay bigla siyang nagulat nang makarinig ng tinig na para bang humahangos. Kaya nag-usisa siya kung anong hayop na lumilika ng ganong uring tunog. Kaya tiningnan niyang mabuti ang paligid. Medyo masukal sa lugar at puno ng mga baging. Kung kaya yumuyuko pa siya pagkaminsan para sipatin lang iyong mabuti. Pero wala naman siyang nakita. Biglang nawala yung ingay na iyon. Kaya umalis na siya at nagdesisyon na lang na hintayin yung kanyang kaibigan sa bahay nila. Pero bigla siyang nagulat nang sumulpot ito sa kanyang likuran. Kinabahan talaga siya dahil doon. Nanatawa pa niyang sinabi sa kaibigan na nagulat siya nito. Pero walang imik yung kaibigan niya at para bang naiilang. At pinansin niya yung pamumula ng mga mata nito. Agad namang sinabi ng kaibigan niya na aksidenteng natusok daw ng sangang nakausli habang nangunguha siya ng mga kahoy. Napatangulang naman daw si Tio at nang maglalakad na sana sila pabalik sa bahay ng kanyang kaibigan, nang muli siyang mapatingin dito ay kitang-kita niyang binahiran nito ang dugong tumulo mula sa kanyang bibig. Na nagpatay mali siya na lang umano si Tio na kunwari ay hindi niya iyon nakita at agad na lang niyang binawi ang pagkakatitig sa kanyang kaibigan. Sa daan ay tahimik lang daw itong naglalakad. Iba na kasi ang kutob ni Tio. Kung kaya kanya itong pinapakiramdaman. Noon kasi sa probinsya nila ay marami ng mga nangyari at kwento-kwento tungkol sa mga aswang. Kung kaya naman hindi na yun bagong bagay sa kanila. At nung mga oras nga na yon, hinala ni Tio ay aswang na ang kaibigan niya. Kung paano ito nahawa ay iyon ang hindi niya alam. Pero kailangan niyang maging maingat at alerto.
Kaya nga hanggat maaari ay hindi niya hinahayaang nauuna siya sa daan at nasa likod ang kanyang kaibigan. Sumisimple siya at hindi niya ipinapalata na gumagawa talaga siya ng paraan para hindi siya nauunang naglalakad at para hindi ito makalata na may nalalaman na siya, ay kinakausap niya ito at kinakamusta. Matagal daw itong makasagot na para bang nag-iisip pa muna ng mabuti. Kaya alam ni Tio na may gumugulo talaga sa isip nito, kung kaya matagal siya makasagot. Pero ang hindi alam ng kaibigan niya ay sinasadya talaga niyang magtanong ng magtanong para hindi nito maitunang mabuti ang kanyang isipan sa iniisip at kung anumang binabalak nito. Sa pamamagitan ng mga simple niyang tanong ay pilit niyang ginugulo ang isipan nito. Nanunghuli nga, bago pa sila umabot sa bahay nito, ay bigla na itong sumigaw ng malakas at galit na galit. At nakita ni Tio na nagtayo ang bigla ang mga buhok nito at pumorma na para bang aatake na talaga. Na nakayupo itong bagya habang yung mga kamay ay nakadiba. Binalaan naman ito ni Tio at sinabing pag-isipan mo ng mabuti dahil magkaibigan sila at marami na ring pinagsamahan. Pero parang wala itong narinig at umangil pa. Nakwento pa nga ni Tio ay para daw itong baliw at wala sa sariling bait, na kumakalmot-kalmot pa umano ito sa hangin, na parang wala talaga sa katinuan. Hanggang sa bigla na lang siya nitong sinunggaban, na dahil doon ay agad silang natumba sa lupa at nahulog sa gilid ng daan. Nagpagulong-gulong silang dalawa sa pababang bahagi ng gubat. Nahinto lamang nang bumara sila kapwa sa dalawang malalaking puno. Naramdaman kagad ni Tio yung hapdi ng mga sugat niya, bunga ng kanilang pagkakahulog at pagtama sa mga halaman. Pati nga mukha niya ay naramdaman niyang mayroon ding gasgas, pero nagawa pa niyang makatayo habang yung kaibigan niya ay nanatiling nakasalampak pa rin sa puno at hawak-hawak ang kanyang tiyan. Sabi ni Tio Roman, napilitan na raw siyang gawin iyon dahil malalagay na sa panganib ang kanyang buhay, na walang kamalay-malay ang kaibigan niya na kanya nang binubuksan ng dahan-dahan ang balisong habang pinapakiusapan niya ito. Pero alam naman niyang mabubuhay pa ito, pagkat alam nilang lahat na may kakayahan ng mga aswang na pagalingin ang kanilang mga sarili. Mabilis silang maghilom kesa sa mga karaniwang tao. At kaya pala hindi ito makaalis sa paanan ng puno ay dahil natusok din pala ito ng ugat noon na nakausli. Nasabi pa ni Tio, tila nagkatotoo yung ginawang pagsisinungaling nito, na aksidente raw natusok ang kanyang mga mata ng sangang nakausli, kung kaya namula. Sa pagkakataong iyon naman ay totoo nang natusok ng ugat, kung kaya hindi niya magawang makalis doon. Iniwan niya ang kaibigan at sinabihan na huwag nang uulitin ang ginawa sa kanya, dahil sa susunod na gawin niya iyon at pagtangkaang muli ang buhay niya, dahil sisiguraduhin na niyang matitigpas ito. Pero bago tuluyang umalis si Tio ay sinabihan nito ang kapatid ng kanyang kaibigan at itinuro pa niya dito kung saan naroon.
Nasabi pa niya sa kapatid nito, tulungan mo yung kuya mong aswang. Andon at hindi makaalis. Na nakita niyang bigla itong nagalit at tinitigan siya nito ng masama. At nakita rin niyang bagyang umangat ang buhok nito. Na bigla namang kinabahan si Tio dahil naisip niyang baka aswang na ang buong pamilya nila. At lubang delikado kung magtatagal pa siya doon. Baka dumating pa ang iba nilang mga kaanak. Kaya mabilis nang kinuha ni Tio ang kabayo sa kanyang pinagpalian at pinatakbo niya ito pabalik sa kanila. Mula noon ay hindi na niya binisitang muli ang kaibigan. Pero tila hindi naman ito matahimik at gusto talagang gumanti sa kanya. Na binaliwala nito ang kanyang babala. Pagkat ito naman mismo ang bumisita sa kanya. Nasabi pa ni Tio, muntik na siyang madali nito. Buti na nga lang raw at maasahan talaga yung kabayo niya pati yung kanyang kargada. Nangyari ito nang tambangan siya ng kanyang kaibigan. Galing siya noon sa bahay ng lolo nila. Nagumpisa daw yon nang mapansin niyang tila ayaw dumiretso ng kabayo niya. Na sa halip pasulong ay pilit pa itong umaatras. Kaya kinutuban na siya ng hindi maganda. Pero hindi niya akalaing ang kaibigan pala niya ang tumambang sa kanya. Ang buong akala niya kasi ay papalampasin na nito at tatanggapin ang pagkakamali. Pero tila si Tio ang nagkamali dahil nagtanim pala ito ng matinding galit sa kanya at gustong gusto siya nitong mabawian. Na tinambangan nga siya nito at ayaw talaga magpatuloy ng kabayo. Kaya sinindihan niya ang buhok nito sa may bandang batok. Yun daw ang pangontra doon. Nalaman niya ang tungkol doon sa turo na rin ng kanilang lolo. At nang maamoy ng kabayo at aswang yung amoy ng nasusunog na buhok nito, ay bigla na itong tumakbo ng napakatulin. Na dahil sa pagkakaamoy ng aswang sa nasunog na buhok, ay nakawala naman ang kabayo sa kapangyarihan nito. Pero hindi pa rin siya tinantanan ng kanyang kaibigan. Naririnig niyang humuhuni pa ito habang siya ay patuloy na sinusundan. Hanggang sa may bigla siyang narinig na lumipad sa may gawilang niyang likuran. At nang mapatingala siya, ay kanyang nakita ang tila ba isang malapad na kumot pero kulay itim na nasa kanyang itaas. Kaya mas pinabilis pa niya yung pagpapatakbo sa kanyang alaga. Naramdaman niyang humahapdi na yung kanyang puwetan dahil sa pagkakagasgas sa makapal na sakong tela na siyang gamit niyang sapin noong mga oras na yon. Pero hindi pa rin siya tumigil. Nang nasa itas na siya ng bundok, ay medyo nakahinga na siya ng maluwag. Dahil sa ibaba lang noon ay bahay na nila. Kaya humawak siya sa buntot ng kabayo at pinapulusok na iyon pababa. Pero nagulat na lang siya nang may maramdamang malakas na pwersang tumama sa kanyang likuran. Na mabilis pa yung pinasundan sa may gawin naman niyang tagiliran na napakabilis ng mga pangyayari. Kung kaya, hindi na niya talaga iyon naiwasan pa. At namalaya na lang niya ang kanyang sarili na nakahiga na sa lupa. Mabilis niyang dinukot ang baril na kinuha niya sa bahay ng lolo nila. Idinuldol niya ang dulo ng baril noon sa lupa at agad na pinaputok.
sa animoy malapad na tela na yon. Nasusugod na naman sana sa kanya. Umalingaw ang dalawang magkasunod na putok. At nakita niyang parang saranggola na nawala ng balanse at umentang sa gilid ng bundok yung nilalang. At dala ng kanyang matinding galit ay mabilis niya yung nilapitan at tinanap. Nakita niya doon ang isang taong nakadapa na umaalingasaw pa ang mabahong amoy. Maya-maya ay bigla itong nagangat ng ulo. At doon na nga niya nakilala na yung kaibigan pala niya ito. Nakinakitaan pa nga niya ito ng matinding galit. Pero palaunan, nang maramdamang iyon ang kanyang katapusan, ay nagmakaawa din ito kay Tio at sinabing hindi na uulit. Pero hindi naniwala si Tio Roman. Ngunit dahil sa kaibigan niya ito, kung kaya binaril niya lang ito sa ita, binuhay niya pa rin ito. Pero sinigurado niyang hindi na siya nito mapagtatangkan pang muli. Maya-maya ay dumating na rin ang mga kapatid at magulang ni Tio Roman. Narinig kasi nila yung malakas na putok ng baril, na nagulat pa nga sila nang makita kung sino ang nakadapa sa lupa at duguan. Sinabi ng tatay nila na kanila itong ihatid sa bahay. Pero tumanggi noon si Tio at hindi sumang-ayon. Sinabi niyang delikado dahil malakas ang kutob niyang marami silang makakasagupa. Dahil hindi lang ang kaibigan niya ang nag-iisang aswang. Aniwala ni Tio, aswang na rin ang buong pamilya nito. At baka nga pati mga kaanak nila ay ganon din. Kaya iminungkahi ni Tio na hayaan na lang itong umuwing mag-isa sa kanila. Sigurado naman daw siyang may paraan nito. At ganon nga ang kanilang napagkasunduan. Nung huli ay napalita nila Tio na nalumpo ang kanyang kaibigan dahil nabulok ang hita nito. Dahil sa balang bumaon sa malaki nitong buto at dahil na rin sa may pangontrang ginawa niya, kung kaya naging mabisa iyon at talagang tumalab. Ilang beses pang binalak ng mga kaanak nitong gumanti pero hindi nila maisaan si Tio Roman. Lalo na at binigyan na rin ito ng lolo nila ng pangontra at anting. May pangyayari pa nga noon na dumalo ang mga ito sa kasalan kahit hindi sila imbitado. At binalak pa na lasunin si Tio. Pero natunugan niya kaagad at hindi sila nagtagumpay. Nasabi pa ng mga pinsan kong nakasaksi ng gulong iyon, nabasag yung basong may lason nang sumayad iyon sa palad ni Tio, na dahil doon ay muntik talagang magtatagaan. Buti na nga lang at marami ang mga tanod na naroon at may mga pulis. Dahil pulis ang napangasawa ng pamangkin. At dahil din sa pangyayaring iyon, ay alam na ng mga tao doon sa kanila na may iniingatan nito. Alam na nila na may agimat si Tio na nasa kanyang pangangalaga. Marami pong kababalagan nangyari noon sa probinsya namin. Partikular na sa lugar namin mismo. At yan po ang dahilan kung bakit ako sumulat sa inyo. Para ibahagi rin yung mga naging karanasan ng mga tao doon sa amin. Maraming mga naganap doon sa lugar namin noon pero hayaan nyo magkwento lang muna ako ng isa. Ito yung nangyari sa amin na pinaka natatandaan ko
Magdadalaga pa lang ako noon nang mangyari ito. Bali nagpunta kami noon sa kabilang bayan. Doon sa makamag-anak namin. Nayaya kasi kami dahil sa 7 taong kaarawan ng anak ng tiyahin namin. Bali kapatid siya ni tatay. Maaga kaming umalis ng bahay noon pagkat malayo pa ang aming lalakarin. Nasa bundok kasi ang bahay nila, kung kaya wala talagang ibang paraan para marating yon kundi ang maglakad. Nang dumating kami doon ay magtatanghali na rin at nakaluto na sila. Naabutan pa nga namin yung iba na kumakain na. May mga bisita na rin kasing naroon. Kaya niyaya na rin nila kaming kumain pero nagpahinga na muna kami. Nang kumakain na kami ay biglang nagkahulan yung mga alaga nilang aso. Dahilan para matawag ang aming mga atensyon. Ang buong akala kasi namin ay may mga bisita silang dumating. Pero nang mapatingin kami sa kinakahulan ng mga aso, ay nakita namin ang ilang tao na makikiraan lang pala. Marami silang mga dala at pasan. Ilan na dito ay yung mga naglalaki ang awa na parang noon lang yata ako nakakita ng ganun kalaki. Napasilip pa nga ako noon sa ginamit na kawa ng tiyahin namin sa handaan nila. At parang nanliit yung kawa nila sa pasa ng mga taong nagdaan. Ang akala ko, kakilala sila ng mga kamag-anak namin doon. Pero dire-diretso lang ang mga ito. At doon kasi sa probinsya namin ay magigilip at mababait talaga ang mga tao. Na kapag daraan ka sa bahay ng iba, ay babati ka at magsasabi na para bang nagpapaalam ka na rin. Kaya medyo iba na kaagad ang naging pakiramdam ko sa mga taong dumaan. Kahit nga yung ibang mga tao na naroon ay napapatanong kung sino raw yung mga dumaan na iyon. Na wala namang maisagot yung mga kamag-anak namin maliban sa hindi namin alam at ngayon lang namin sila nakita. Nagpatuloy kami sa pagkain at pagkatapos yung mga kalalakihan tulad ng nakagawian ay nagsimula ng mag-umpukan para naman mag-inuman. Kami naman nila nanay ay pumasok sa loob ng bahay at doon nakipagkwentuhan sa mga kamag-anak namin. Nawili kami sa pakikipagkwentuhan sa kanila. Bibihira lang rin kasi kaming magkita-kita habang sila tatay naman at kuya ay nalibang na rin sa pakikipag-inuman sa labas. Kaya ang siste, niyaya na lang nila kami na doon matulog at sa kinabukasan na umuwi. At wala na kaming nagawa pa kundi ang pagbigyan sila. Dahil hindi na rin naman talaga papayag pa ang mga ito na kami ay umuwi pa. Nang isa-isa nang nag-uuwian ng mga tao, ay tumulong na rin kami ng mga kapatid kong babae sa pagliligpit. Habang sila tatay naman ay tuloy pa rin ang kanilang pakikipag-inuman. Hanggang sa magpaalam na rin yung mga natirang bisita makaraan ng ilang oras. Kami naman ay nasa kwarto na noon at kasama yung mga pinsan naming babae. Nang mga mag-aalas 8 na ng gabi, ay narinig naming panay ang pag-alulong ng mga alaga nilang aso. Bagay na ikinagulat din
ng mga kamag-anak namin. Dahil noon lang daw umalulong ang mga iyon at naging maligalig. Pero hindi naman nila iyon masyadong binigyan ng pansin. Dahil ang sabi nga ng tiyahin namin, baka may nakikita lang na maligno o engkanto. Dahil malapit sa bahay nila yung pinaniniwala ang daanan ng mga ito. Lumipas pa ang ilang oras at naririnig pa naming nagkakasayahan noon sila tatay. Hanggang sa bigla na lang nagkagulo. Ang buong akala ko talaga noon ay nagkaroon ng di pagkakaunawaan sa kanilang mga nagiinuman at sila ang nag-away. Pero nalaman naming hindi pala ganon. Ang bigla na lang silang pumasok ng bahay at kumuha ng mga itak. Dala pa naman noon ng tatay namin yung kanyang talibong. Mahaba ito na uri ng itak pero hindi kasing lapat. Napakatalim nito dahil alaga at lagi niyang inaasa. Ang bilis ng mga pangyayari. Hindi na nga nagawa pa nila nanay at tiyahin namin na awatin ng mga ito. Napasunod na lang kami hanggang sa may pinto. Nang magsilabasan sila ng bahay. At mabilis na nagtakbuhan papunta sa kadiliman. Ang kuya ko naman at iba pa naming mga pinsang lalaki ay dumampot ng mga pang-ilaw tulad ng flashlight at gasera at sinundan sila tatay. Doon namin nalaman na mayroong aswang na hindi pala engkanto ang pinakaulan ng mga aso. Hindi rin maligno ang dahilan ng kanilang ginawang mga pag-alulong, kundi mga aswang na nakakabahala talaga. Dahil iyon mismo ang banggit ng kuya ko, mga aswang. At ang hindi namin alam, mahina pala at may sakit sa puso ang kapatid ni tatay. Bigla na lang itong nahirapang huminga habang nagsasalita na kanyang pinipigilan ng asawa. At para na itong hihimatayin. Kaya inutusan kaagad kami ni nanay na kumuha ng tubig at white flower. Yung isang kapatid kong babae ay dumiretso sa kwarto kung nasaan ang bag ni nanay para kunin yung sinasabi nitong white flower. Habang ako naman ay dumiretso sa kusina para kumuha ng tubig. Pagdating ko doon ay nagmamadali akong humagilap kaagad ng baso. At nang akin na iyong sasalinan ng tubig ay bigla talaga akong nagulat nang may isang lalaking biglang nagbukas ng pinto doon. At nang bumukas iyon ay mayroon pa itong isang kasama. Pero ang buong akala ko nung una ay mga bisita lang rin sila. At para silang mga lasing. Kung kaya akala ko ay kasama sila nila tatay na nagiinuman doon sa labas. Pero nang kumilos ang mga ito palapit sa akin, ay doon ko na napansin na hindi sila mga lasing. At masama talaga ang pakay. Dahil umangil pa ang mga ito na parang mga mababangis na hayop. At nakakatakot talaga yung mga itsura nila. Kapansin-pansin din yung kakaibang pamumula ng kanilang mga mata. Kung kaya napasigaw na ako sabay takbo. Maya-maya ay hindi lang ako ang walang tigil sa kakasigaw. Pati mga pinsan, maging yung nanay ko, ay naririnig ko yung mga malalakas nilang boses dahil sa iyawan. Pagkat sumunod talaga at pumasok yung dalawang aswang. Pero bagaman takot ay namalas ko talaga yung kakaibang tapang din ng nanay ko. Lumaban talaga ito. Yun nga lang, maraming kasangkapan ng tiyahin ko ang nasira at nabasag. Dahil lahat ng mahawakan niya
ay kanya talagang ipinupukol sa mga ito. Pero hindi pa rin tumigil yung dalawa. Di nga nila malaman kung sino ang uunahin nila sa amin na susugurin. Lumabas kami ng bahay pero nagpaikot-ikot lang kami doon sa loob ng bakuran. At nang sunggaban ng isa yung tiyahin namin tuluyan ang nahimatay, ay pinagtulong-tulungan naman namin ito. Natatandaan ko pa ngang tanging tsinelas lang yung hawak ko noong mga oras na iyon na siyang ginamit kong pamalo. Na nalaman kong ganun pala yon, na kahit matinding takot ang nararamdaman mo kapag nakita mo yung mga mahal mo sa buhay na nasa peligro, ay hindi ka lang basta makakatingin. Nagagawin mo talaga ang lahat ng paraan at sa abot ng iyong makakaya upang makatulong. At kapag may isa sa kanila na magpakita ng tapang, ay siguradong mahahawa ka rin. Pero di pa rin talaga tumigil yung dalawang damo mo. Buti na nga lang at bumalik na rin sila tatay, na nang makita nila ay hindi na nagdalawang isip ang mga ito na manakbo. Nang humupa ng kaguluhan at wala na yung tensyon, ay nalaman naming hindi nila naabutan ni isa man sa mga aswang. Pagkat ang bibilis daw ng mga ito at ang galing magtago sa dilim. Pero nagawa nilang masugatan yung isa sa mga yon. Pero alam nila tatay na baliwala lang ang tinamo noong sugat dahil nga sa mga kakayahan nila. Nalaman namin na may nagdaraos din ng okasyon sa kabilang panig ng bundok. Yun nga lang, kakaiba yung okasyon nila. At dun pala papunta yung mga nakita naming may mga pasan at maraming dala na naglalakihan ng kanilang mga kawa. Hinala nila tatay ay doon nagdaos ng kapistahan yung mga aswang. At kapag nagdaraos kasi ang mga ito, ay pumipili sila ng kanilang mga kaanak o di kaya kaanib na siyang mag-aalay. Kumbaga, may toka ang mga ito na sila ay tinatakdaan. At ang masama ay tila kami pa yata ang napagdiskitang puntahan para kunan ng kanilang iaalay. Minsan na kasing nabalitaan ni tatay yung ginagawang selebrasyon na iyon ng mga aswang. Kung kaya ay nalalaman siya tungkol sa mga bagay na to. Pero paliwanag niya, noon pa lang yata nagdaos sa mga aswang ng pista doon sa aming lugar. Na ang ibig sabihin ay dumayo pa pala ang mga ito. Na ang iba pa nga ay mga tawid dagat pa. Sa makatuwid ay mga nagbarko pa sila makarating lang at makadalo sa kanilang pista. Buong magdamag na hindi natulog sila tatay. 10 ng mga kalalaki ang naroon noong pagkakataon na yon. Nag-alala kasi sila na baka muling sumugod ang mga aswang at magdala pa ng marami nilang kasama. Ang bayaw naman ni tatay kasama ang 2 nitong anak na binata ay pinuntahan ang kanilang mga kamag-anak at humingi ng dagdag na suporta. Kaya animoy nagkaroon muli ng handaan sa bahay nila. Nang muling magkarami ang mga tao, buti na nga lang rin at marami pa silang natirang handa. Kung kaya, iyon ang ipinakain nila tiya sa mga nagbabantay. Awa naman ng Diyos ay lumipas ang magdamag na wala namang nangyaring masama sa amin. Kaya kinabukasan ay nakauwi kami ng payapa sa bahay. Pero makalipas ang 2 araw ay napalitaan na lang namin na namatay ang isa kong pinsan. At hinala nila ay aswang ang may gawa, na kahit wala namang nabakas na kahit ano sa katawan nito,
na maaaring magturo sa aswang. Ay wala rin naman kasi itong naging sakit o ano paman. Basta dumaing lang raw ito ng mga alanganing oras na sumasakit ang kanyang tiyan. At pagkatapos ng mga madaling araw, nang muli itong punta ng kanilang ina para kamustahin kung ano na ang kanyang pakiramdam, ay doon na nila nalamang patay na ito. Malakas ang hinala nila na may kaugnayan ang pagkamatay ng pinsang ko sa nangyaring gulo noong may handaan sa kanila. Yun nga lang, wala naman silang maaaring habulin. Ni isa ay wala naman silang maaaring maituro o di kay mapaghinala ang tao. At dahil nga sa nangyaring iyon, ay napilitan talagang umalis ng bahay nila ang mag-anak ng kapatid ni tatay. Pagkalibing na pagkalibing ng kanilang anak ay lumipat na sila. Sabi kasi ng mga tao doon sa kanila, maaaring itinuloy pa rin ng aswang yung balak niya, na baka hindi ito tinigilan tungkol sa itinoka sa kanya, kung kaya namatay ang kanilang anak. Kaya nanganganib din sila tiya na baka sila naman ang isunod. Yun din ang ipinayo sa kanila ni tatay, ang lumipat na lang, dahil upang delikado at mahirap pag ganong hindi mo alam kung sino ang iyong kalaban. Mahirap makipaglaban sa isang kalaban na hindi mo naman nakikita at palihim kong umatake, na mga traidor at hindi marunong lumaban ng parehas.